Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Ako po si JDB, ang inyong gabang lingkod. Ang sabi rito ni Hanilep, I asked him nga how do you feel? Are you angry? Wow. Sana tinanong mo, are you mad? Whatever. He said no. Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, impirno kayo. Member nga ho talaga to ng kulto ni Kibuloy. Yung mga gumawa raw niyang kidigong, impyerno daw sila. Ha? All he cared for was about his country. Alam niyo yan. Alam niyo, dyan po nabudol ang sambayan ng Pilipino na ito ay para sa aking bansa. I did all this because of my country, because I love my fucking country. Diba? Puro ganun. Sabi nga ng mga kritiko, kung mahal mo ang Pilipinas, bakit mo pinapatay ang mga Pilipino? Diba? Bakit hindi mo sila binibigyan ng second chance? Naglabas kayo ng programa na napakaganda, katok ng pagbabago, para bigyan ng pagkakataong magbagong buhay yung mga nalulung sa masamang bisyo. Pero ang problema, di ba, kasabay ng itinutumba ninyo yung mga kalaban sa negosyo, ng mga tauhan nila, ang daming nadadamay ng mga inosente. Tapos wala siyang, kung talagang hindi niya gusto yung ganong klaseng pangyayari, 2017 pa lamang or 2016, pina-stop niya na yun at pina-imbestigahan niya na. At lahat ng mga mangyayaring ganong incident ay may investigation. Wala Manapa, sa buong 6 na taon, ini-encourage siya ang pagpatay kasi sinasabi niya, sagot ko kayo. Ngayon, sino ngayon may impyerno? Siya yung mamamatay tao. And besides, he was bragging about his killings mula pa nung maging presidente siya. Pero ang pinagmamalaki niya, 'di ba, mulat sa poll nung napunta sa kapangyarihan. Isa pa yung pinagmamalaki ng mga DDS at nila Bato de la Rosa, ni Bongo, lalo ni Bongo, na lumaban daw ito sa mga komunista. Kasi sinungalingan ho yan, isa hong malaking panggagago yan. How would I know? Kinaibigan niya ganito yan. He was the prosecutor in Davao, right? During the time of Marcos. So, yung founder ng mga isog, ng mga utogs, I forget the name, isa ito sa mga nakakulong na pahuli ni Marcos. Siya yung prosecutor, tinitenga niya yung kaso. Ang tagal ang hearing. Tapos, nung mawala silang Makoy dito, at ginawa niya, kinaibigan niya nung naging na po siyang vice mayor. Tapos naging mayor siya, kinaibigan yung mga NPA. Kaya sinasabing killing zone yung lugar, nawala na. Kasi nga kinaibigan niya, naging free access ang mga incheck at yung mga NPA doon. Diba? Tapos kunwari lang naman yung, wala nga silang pruwebang inilabas na inambush siya na naging dahilan kung bakit inaaway niya nakalaunan etong si Joma Sison. Diba? Ay nako, kinaibigan niya pa nga Yeah, that's right. Idol ni Digong si Joma. Tapos naalala niyo nung SONA niya, first SONA, at ako second, pinuntahan niya yung nagrarally sa harap ng Congress, sabi niya, inambas niyo ako Sino gusto niyo kausapin? Multo? Naalala niyo yon? Diba? Yung sigaw na sigaw doon yung mga nagrarally, nauwi sa tawanan. Ay nako. Ngayon, sabi niya, sabi rito, buti sana kung naging tarantado. Alam niyo, buti pa yung tarantadong basagulero Di ba? Mga ngilan-ngilan lang yung nasasaktan. Ito, patayan talaga magdanakaw, sabi. Bakit tinatago yung salin? Di ba? Ba't tinatago yung salin? Tapos labis-labis ang kayamanan. Bangag. Umamin si Duterte na siya po'y nag-a-addict. Kaya nga sabi ni Harry Roque, when he was challenged in 2017 na buong pamilya magpa-test, ang sabi niya, ni Roque doon, sabi ni Roque, wala pong kahit na sinong pwedeng mag-utos sabi niya, hindi ko nga po alam kung ano sasabihin ko dyan sabi ni Roque sa sa press briefing, sa harap niya ng mga Malacanang press corps, sabi niya, wala pong makapag-uutos sa presidente. Ang presidente po ay magpapadrug test kapag gusto niya. At walang pwedeng mag-utos sa presidente. Sabi niya na kung sino lang dyan, Pierna. Tapos ngayon, napaka-mapilit nila ng hair follicle. Kung ginawa ba nila noon yun, di madali rin sabihin sa Pangulo na, magpa-test ka rin. Kasi si Diggs nagpa-test Di ba?
Oh, kasi hindi po nila pwedeng sabihin ganun yun noon kasi magmumukhang uto-uto ang presidente nila. Oh, ngayon ganun ang gusto nilang mangyari pag mukhang uto-uto at may possibility pa na matamper yung resulta noon. Alam niya itong mga to dahil alam niyo naman ang takal ang presidente paikot ang mga kalaban diyan na gustong magpabagsak sa kanya. Sabi pa ni Hanilet, 'di ba akala nila that will put him down? Nagkamali sila, wrong move. Well, let's see. Sino bang nakakulong? 'Di ba sino ba yung nakakulong? Si Duterte pa rin naman. Ay nako. Wrong move kayo. Ilang rally na ginawa ninyo? Isang buwan na, 'di ba? Anong petsa na? Bukas sa 11 na. Mula nung naaresto si Duterte, isang buwan na. Ilang rally na yung ginawa ninyo ng mga alipores nyo? Kumita lang yung mga gasolinahan, 'di ba? Yung mga barko, yung mga bus, kumita lang sa inyo. Tapos yung mga car rental company, sabi ko nga meron kaming nasalihan na motorcade nila noon. Diyos ko po, ang daming mga nakasaradong pinto ng sasakyan. Parang yung kay Leni Robredo noon na nakasalubong namin ng motorcade sa Quirino Avenue papuntang Novaliches. Sila galing na ng Novaliches. Kami papunta pa lang ng Novaliches pa SM Fairview. Lang yan, mga nakasarado ang pinto. Yung pala galing rental company. Ay nako. Tuwan-tuwa lang yung mga vloggers nila. 'Di ba? Na nag-e-enjoy sa situation kasi malaki yung revenue. Plus dagdag pa kulay. Kasi nakakaawa nga naman na magmo-motorcade. Kaya pag tapos ng araw, makita nyo, ang laki ng mga kinita. Nagbibilangan kaya mga yan. Nakamagkano ka ng pakulay? Screenshot. Ito, 20,000 ako. Kaya lang sana Gcash na lang eh. Kasi kukunan pa to ni YT ng 35%. Sayang. Next time, lagay natin ng Gcash. Ay, nako, mga kababayan. Iwan nga muna natin to. Kayo ang wrong move. Kasi, ba't po natin nasabing sila ang wrong move? Nilabas nyo ng Davao City. Alam nyo may warrant of arrest na pala. Di ba? Pag may warrant of arrest, may Interpol. Kung sila, yung nga lang sila Alice Goo na sa kote, natural si Digong, makakalawit din yan. Di ba? Alam nga namang, naku,